Nais nyo bang malaman kung saan kinunan ang mga eksena sa pelikula ni The King FEJ noong 1975? Bibisitahin natin ang mga makasaysayang lugar sa pelikulang ito makalipas ang 50 taon mula nang ito'y kinunan. Aalamin natin kung saan matatagpuan ang mga ruins na ito na ginamit sa pelikula. At aalamin natin kung ano ang dalawang simbahang ito na ginamit ni The King FPJ sa kanyang pelikulang Andalusia. Kaya't samahan nyo kami sa panibago nating paglalakbay at pagbalik tanaw sa nakaraan. At masilayan ang pagbabago sa paglipas ng panahon. Shout out sa ating mga supporters na sina Nenya Passionella ng Milan, Italy, Soledad Carpio, Bench Tas, Danilo Peñalosa, Jean Gues, JC Jude, at kay Sir Regan Gulapa. Ito na po ang pelikulang inaantay nyo. Sa episode nating ito, hayaan nyong ipasyal namin kayo sa ilan sa mga bayan sa probinsya ng Ilocos Norte. Pupuntahan natin ang bayan ng Paway, kung saan dito kinunan ang ilan sa mga eksena sa pelikula ni The King na Andalusia noong 1975. Ang eksenang ito ay kuha sa buhanginan sa probinsya ng Paway, Ilocos Norte. Naipakita na natin ang lugar na ito sa nauna nating video na ang Panday na makikita sa ating playlist na nasa description sa ibaba. Ang buhanginang ito ay paborito ni The King FPJ na pagshootingan ng kanyang mga eksena sa pelikula. Kung kaya tinayuan siya rito ng rebulto upang paggunita sa mga nagawa niyang pelikula sa lugar na ito. Isa lamang itong Andalusia sa marami niyang pelikula na kinunan sa lugar na ito. At pupuntahan natin ngayon ang isa sa dalawang simbahan na ginamit niya sa pelikulang ito na matatagpuan din dito sa Paway, Ilocos Norte. Ito ang San Agustin Church of Paway o Paway Church na matatagpuan sa Marcos Avenue, Paway, Ilocos Sur. Ito ang isang simbahan na ginamit ni The King FPJ sa pelikulang ito.
Isa itong Roman Catholic Church na under ng Diocesan of Lawag. Kuha ito sa gilid ng simbahan na kung saan matatanaw ang tower na binubuo ng coral stone at bricks. Ang simbahang ito ay diniklara as National Cultural Treasure ng Philippine Government noong 1973. Isa rin itong UNESCO World Heritage Site na under sa grupo ng mga Baroque Churches of the Philippines noong 1993. Aalis na ako, Dolores. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pag-ingatan mo yung sarili. Ang eksenang ito ay kuha sa isa sa mga ruins na nasa tabi ng Franciscan Apostolic Sisters Convent na matatagpuan sa gilid ng Poway Church mula sa Marcos Avenue. Hindi na namin napasok ang lugar na ito sapagkat private property na ang ruins na ito. Bago tayo lumipat sa ikalawang simbahan na ginamit sa pelikulang ito, nais namin ipakita sa inyo ang kabuuan nitong Poway Church. Sana ang lugar na sikat noon sa movie star, mga eksena sa pelikula ngayon ay iba na. Balik tayo sa alaala, sa lumang pelikula. Hanap natin ang tanawin ng kahapon at panaginip. Then and now PH, sama ka na, old film spots, silipin na, throwback feels. Halina't makita noon at ngayon iisa. May bahay ni Lola, nasa pelikula ni The King FPJ. Ngayon fast food na siya, pero memory buhay pa ganyan. Ang kwento ng panahon, binabalikan natin ngayon. Isang sulyap sa lumipas, kasama ka sa bawat lakad. Then and now PH. Dinayo rin namin itong bayan ng Dingras sa Ilocos Norte upang maipakita sa inyo ang isa pang simbahan na ginamit ni The King sa pelikulang ito. Binaybay namin itong Ilocos Norte, Apayao Road. At sa tapat ng Rizal Park, sa lugar na ito, matatagpuan na ang St. Joseph Parish Church, ang ikalawang simbahan na ginamit ni The King FPJ sa pelikulang ito na Andalusia. Ito ang St. Joseph Parish Church o mas kilala sa tawag na Dingras Church na itinayo noong 1598. Ruins na ito nung pinunan ito sa pelikula.
Ngunit na-restored na ito ngayong kasalukuyang panahon. Renovate na po siya. Mga kailan po na-renovate? Pero ito po talaga siya. Kung anong taon po, hindi ko po alam kasi actually hindi po ako native na taga Ay, dito. opo. Pero ito siya, no? Oo. Ganyan pa rin kaya itsura niya sa loob. Ay, hindi na po. Opo. Mm-mm. Gusto sana namin makita na. Ano? Sige, pasok tayo dyan. Matapos ma-reconstruct ang ruins na ito, sa kasamahang palad ay sinira muli ito ng lindol noong 2022. Sinamahan kami at ipinakita sa amin ni Ma'am Rose ang loob ng simbahan. Isa siya sa mga namamahala sa opisina ng simbahang ito. Ito na po siya ngayon. Maganda po, no? Ito lang kasi natutrak mo po ito. Kaya under construction siya. Ay, ito po yung pinaka-altar niya noong dati. Oo. Kaya lang meron yung lindol noon na natrak siya. Kaya po nawala na yung... Buti po na ginawa uling simbahan. Dati pong ruins na to, no? Oo, ruins na po siya talaga ngayon. Buti ginawa uling Kasi simbahan. may mga napabasa kong history niyan siya. Talagang as in raw. Yung nasa picture po ng mga poste po, yung mga pinalitan na po Yun. ng bakal. Apo. Kasi bagsak na po. Oo, bumagsak kasi siya. Kaya yan, may bakal yan sa... Opo. Pansin-pansin ang malaking pagbabago sa loob ng simbahang ito mula nang ma-restore. Nandoon pa rin ang mga poste na makikita mula sa pelikula. Ngunit nilagyan na ito ng mga bakal na suporta upang mapagtibay ang mga posteng ito na bumubuhat sa mga bubong ng simbahan. Ito ang mga bakal na suporta sa mga posteng ito. Sa harapan ng altar na ito, kumakanta ang mga choir sa pelikula. Sa kasalukuyang panahon, nasa gilid ng altar kumakanta ang mga kabataang choir. Magaling, magaling. Ganyan din ang gawin nyo bukas, ha? Tandaan nyo, na ang obispo ay mahilig sa mga bata. Kaya pagbutihin nyo ng masiyahan. Ma'am, thank you po. Ma'am, thank you po. Thank you po. Ano po? Rose po. Maraming salamat po kay Ma'am Rose at sa mga staff ng simbahan ng Dingras na pagbigyan kami makapasok at makita ang loob ng simbahan. Anong pangalan mo?
Ang eksenang ito ay kuha sa gilid ng simbahan ng Dingras. Sarado nga lamang kung kaya't sa maliit na siwang lang tayo kumuha ng mga anggulo. Tinatatanong niya kung magtatagal kayo dito sa Ando Lucia. Hindi ako magtatagal dito, Dolores. Hihintayin ko lang ang pagdating ng obispo. Ito ay kuha sa kabilang gilid ng simbahan, malapit sa kalsada. Maayos na ang lugar at maganda na ang paligid. At ito ang kabuuan ng paglalakbay natin sa Ilocos sa pelikulang Andalusia noong 1975. Sa iyong walang hanggang karunungan, ituro mo sa akin ang landas na dapat kong tahakin. Liwanagin mo ang aking isipan upang ikaw aking mapaglingkuran. Tumawag ka't ako'y tutugon. Magutos ka't ako'y susunod. Ang kahulugan ng katarungan ay lumalayo sa akin. At ang batas ay nawawalan ng kabuluhan. Itinuro mo sa akin na ako'y dapat magpakaba. Ngunit nakita ko ang kapalaluan ng aking kapwa. Itinuro mo sa akin na dapat kong pawiin ang puot sa aking puso. Ngunit, ang nasaksiyan ko ay kasukuban at kalupitan ng tao sa kanyang kapwa-tao. Itinuro mo sa akin na ako'y dapat maging mawin. Ngunit, Panginoon ko, nakita ko pagdala ng dugo ng mga tao walang kasalanan. Itinuro niyo na dapat ako'y maging mahinahon. Ngunit karahasan ng aking natinaw. Ang dugo ng aking mga kapatid ay ang binigay ng katarungan. At kahit na sa manang nakasulat na hindi naman kitang pahisante. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Yan nakasulat sa aklat ng matandang tipang. Nagsusumama ako, Panginoon ko. Taglawan mo ang aking kalaman. Pakitaan mo ako. Isang tanda na ano ko nga ang gagawin. Isang tanda, Panginoon ko, ang hinihiling ko. Ang lumiwanag. Ang gaano katulong sa aking kadana.